Okay, sa pagpapatuloy ng ating recording, ang gagawin natin, i-duplicate natin tong drawing natin. So, basically, ang gagawin natin, gagawa tayo ng pangalawang layer. Ito, without easing, ang title ng layer na to, yung pangalan niya, without easing. Okay? So, yan, no? Siguro mas mainam, ibaba na lang natin tong layer na to. Diyan natin ilagay. Tapos, yan, i-lock natin yung isang layer. Okay? So, ngayon, dahil itong drawing natin na to, okay, sorry, inunlock ko ulit, no? Isa itong graphic symbol, no? Lahat ng bagay na nako-convert sa graphic symbol napupunta sa tinatawag na library. Okay? So, yung library, imbakan siya ng symbols eh. Okay, so ito siya. Paano ba natin palabasin yung library? Meron dito, window, and then library. Nakasulat, no? Sa library na yan, matatagpuan doon yung pendulum na ginawa natin, which is a graphic symbol. Ngayon, doon sa layer na ginawa natin, the blank layer that we did, dyan natin ilalagay yung pangalawang pendulum swinger. So again, pupunta tayo sa library. Boom. Ayan. So itong pendulum, igaganon natin siya dyan. Ihilahin natin siya. Okay, make sure nakaselect yung tamang layer without easing. Yan, ano. So, gaganon natin siya. Boom. At, ayan. No? Gagawin natin, guys. Sa frame number 1, iti-tilt natin. Okay. Okay, so mapapansin niyo ah yung kanyang pivot dapat nandito eh. Pero hindi nangyari 'yon, ano. So naligaw yung pivot niya. Siguro gano na lang natin siya dito, no. Para dito sa pangalawang ano natin, ilagay na lang natin kung nasaan yung crosshair niya. Ayun yung crosshair niya kasi nandoon, no. So ilagay na lang natin yung pivot doon. Ayan. So, yan. Ayan, ilagay na lang natin dyan, ano. Hindi ko maintindihan bakit wala doon yung pivot niya. Supposedly, dapat nandun yun, ano. So, hindi kagaya nito, yung pivot niya nandun. Ito kasi, dapat automatic nandun na yung pivot niya, pero hindi ganun yung nangyari. So, pagka ganon, ilagay na lang natin yung pivot dun sa kung nasaan yung crosshair niya. Okay, so ganyan. Okay, so ganyan. So, ngayon, ang gagawin natin, guys, ito, iti-tilt natin, gagayahin natin yung tilt nung isa. O, yan. Mga ganito, ganyan. Ganyan yung tilt. Yan. Roughly ganyan. Okay? Tapos pupunta tayo sa frame number 20. Insert keyframe. Ganito. Gaganon siya. Okay? Tapos pagdating, okay, yan yung frame number 20. Pagdating dito sa frame 40, ang gagawin natin, babalik kasi siya sa dati niyang posisyon. So ang gagawin na lang natin, i-copy na lang natin tong frame na to right here. Copy na lang natin yan. Copy frames, no? Then pagdating dito sa frame 40, okay, paano natin kinopy frames yon? Right click, copy frames. Pagdating sa frame 40, right click, paste frames. So babalik na siya sa dati. Babalik na siya sa dati. So ganun yan. So, okay, yung pagitan ng mga ano na yan, right here, yung pagitan ng mga keyframes na yan, lalagyan natin ng classic twin. Insert, create classic twin, insert, create classic twin. So hindi natin siya lalagyan ng ease-in. Ng ease-in, ease-out. No? So kita mo medyo ng magkaiba yung timing ng ano natin, ng dalawang pendulum. At yun yung hinahabol natin. Gusto nating ipakita kung anong itsura ng may ease in, ease out at saka yung walang ease in, ease out. Itong nasa kanan, yan yung pendulum na walang ease in, ease out. Itong nasa kaliwa, yan yung merong ease in, ease out. So kung ating i-activate yung onion skin, no? Yan. So makikita ninyo yung spacing ng drawings dito sa kanan, pantay-pantay, no?
hindi nagva-vary yung kanyang spacing, no? Whereas, yung nasa kaliwa, kikita ninyo, nagva-vary yung spacing niya. May makikita kang magkakadikit, may makikita kang magkakahiwalay, tapos didikit ulit. Dito tayo, banda. Yan. So, kikita nyo to, no? Yung swing niyang pag ganon. Magkakadikit yung drawings dito, magkakadikit, tapos maghihiwalay dyan, tapos magdidikit ulit. Okay? Yung dito, lahat pantay-pantay. Kaya siya pantay-pantay kasi wala siyang ease in and ease out. So, kung titingnan mo, yung galaw ng pendulum swinger dito sa kanan, medyo boring. Kasi nga wala siyang ease in and ease out. Hindi katulad nito, yung animation nung nasa kaliwa, merong ease in and ease out. Okay? So, ganun siya. Okay, so yan. So ganyan yung ending niya, no? So magkaiba sila ng timing. So nakita niyo yung nasa kanan, malayo na yung nararating niya. Ito kasing nasa kaliwa, hindi pa malayo yung nararating ng swing niya. Kasi nga mabagal yung umpisa niya. Then bibilis, then babagal. Okay? So may ano siya, may konting drama. So yun yung gagawin ninyo. Okay? So, sir, paano ko i-move lahat yan ng sabay-sabay nga pala? Okay. Hindi kayo ano wala kayo kasi siguro i-demonstrate ko na lang yan sa ano sa ah ito kasing okay, ganito no, yung ito kasing gamit ko na Adobe Animate. This is Adobe Animate version 2019. So meron ako ditong edit multiple frames. Okay. Ngayon, kung ang gamit ninyo ay 2022 or 2023 version and above, hindi nakalitaw yung edit multiple frames na yan. Kailangan mong puntahan ang Windows, Workspaces, pindutin mo yung Classic. Pindutin nyo yung Classic. Lalabas yung, kung ang gamit niyo ay 2023 and above, 2022 and above version ng Adobe Animate, lalabas lamang yung edit multiple frames kapag pinindot mo yung Window, Workspaces, tsaka Classic. Okay? So, pindutin natin yan. Yan. Okay. Yan. Pindutin natin yung edit multiple frames. Na babatak yung mga handles niyan. Okay. Tapos, i-ano lang natin. Make sure naka-unlock yung mga layers para ma-select mo lahat. And then, you select them using the arrow tool. Yan. Or Control A. Tapos, i-move mo sila na sabay-sabay. Yan. Yan. Okay. So, and then, deactivate it para at least pasok sila. Yan. Okay. So, yon, you can be creative, no? Pwede kayong maglagay ng background ng sky. Okay, so sige. Subukan natin, let's try to be creative. Maglagay tayo ng sky. So, okay, ito yung dalawang layers natin. So, maglagay tayo ng ano ba pwede sabitan ng pendulum? Wala naman, 'di ba? So, let's say sky, no? So, add layer, layer 3. This is the background, okay. Gamit tayo ng rectangular tool, lagay tayo dyan, boom. Tapos ibahin natin yung kulay niyan. Gawin natin, punta tayo dito sa color palette right here. Solid color, gawin natin linear gradient. Yan, okay, linear gradient. Yan, ganyan siya. Yan, yan, yan. Okay, so ito yung linear gradient natin. So mapapansin niyo yung sa may fill color right here, nag-iba siya ng kulay, naging gradient siya. Gamit ang bucket tool, magkulay tayo dito. Oops, ayaw. Bucket tool. Ito tayo, bucket tool. Ayan o. Yan, no? So yan, bucket tool. Okay, so dapat i-rotate natin to, di ba? Ayan o. So ngayon, para i-rotate natin yung kulay na yan, pwede natin gamitan siya ng tinatawag na yung sa free transform right here, merong gradient transform tool.
na matatagpuan dun sa free transform tool. And ikot natin siya ganyan. Yan, no? So, kita nyo yung mga handles ng gradient. Ayan, no? So, meron ng ano. Yan. So, ayan siya. And then, pwede nyong gawin, nakikita nyo tong clip content outside. Pwede nyo pindutin yan para makita lang yung inside nung stage. Yan. Okay. So, medyo marami tayong info na naibigay dito sa demo video natin. Dahan-dahanin nyo lang siya, masusundan nyo siya. At huwag kayong mag-atubiling pindutin ang replay button. Okay. So, ayan. Okay. So, yan siya, no? Yan. So, tingnan natin. Baka sa susunod na video, lagyan ko na shadow itong ano natin, itong protagonist natin, itong character natin. Okay? So, that's it for now. So, I hope you enjoy your activity. At sana may matutunan kayo, no? Kasi itong seatwork na to, napaka-essential nito pagdating sa character rigging kasi ang tinuturo ng video na to ay pivoting. Unang-una yung pivot, paano maglipat ng pivot, no? Paano maglipat ng pivot. Okay, at saka ease in and ease out. Okay, so ayan. So, ganyan siya. Okay? All right, so probably I'm gonna see you in the next video. So, goodbye for now. So, ito yung ating animation. Yan. So, kung gusto niyo ng ano, full screen, no, pwede niyo pindutin yung control enter. Control enter, yan, ganyan siya. Para magkaroon ng preview, ayan. Mas maganda. So, makikita ninyo yung animation sa kaliwa, yung swinger, merong meron siyang ease in, ease out. Bumibilis, bumabagal. Pag umaakyat, bumabagal. Pag bumababa, bumibilis. Ito, yung nasa kanan, pantay-pantay yung spacing ng drawing niya. Kaya hindi siya, kaya boring yung galaw niya, no? Yan. So, mukha talagang pendulum, yung nasa kaliwa, mukhang pendulum. Okay? So, yun. Alright. So, that's it for now, no? Kanina nagpaalam na ako tapos sabay meron pa pala. Okay, so yun yung gagawin ninyo. So good luck and I hope you enjoy your animation activity. Pag may tanong, alam niyo na gagawin ninyo, i-PM nyo lamang ako sa kung ang gamit nyo ay MS Teams or Discord, no? Pero kung ano yung channel na ginagamit natin, yun yung pang-message nyo sa akin. So, yun. So, I'll see you in the next video probably. So, okay, goodbye. Dami ko pa sinasabi. Okay.